Ang Magnolia Chicken Templados na ngayon ay gagawa ng paraan para masiguro na maa-acquire nila ang serbisyo nitong si Joshua Monson mula sa Titan Ultra. Itong si Joshua Monson ay isa dito sa mga top defensive players ng liga at naniniwala ang Magnolia na ready sila at willing sila makipag-trade dito sa Titan. Ang Titan Ultra ay pinanindigan na sila independent team at base dito sa mga ginagawa nilang trades mukhang ganyan nga mangyayari. Ang unang trade na ginawa ng Titan Ultra ay dito sa Phoenix kung saan kinuha nila si Ato Ular kapalit ni James Kwekuteye at ang paniwala ng iba ay meron pang gagawing trade itong Titan Ultra sa Converge naman para makuha itong si Mikey Williams. So ibig sabihin mukhang mga independent moves ang gagawin nito. Pero ganun pa man, ready daw ang Magnolia na mag-offer din ng mga iba pang mga top players para naman sila ay magkaroon ng mas magandang tsansa na ma-acquire si Monson. Baka ang ibigay ng Magnolia ay si Rom De La Rosa at isang first round draft pick. Sa totoo lang, patas naman yung trade na yan dahil yung laro ni Monson at ni De La Rosa ay halos parehas lamang. Yun nga lang mas medyo skilled offensively ito si Joshua Monson kaya sasamahan ng first round draft pick ng Magnolia para maging patas yung trade. Nasisiguro naman natin na yung management ng Titan Ultra ay pag-aaralang mabuti yung i-offer ni Coach L.A. Tenorio. Sa ngayon si L.A. Tenorio alam natin ay nagpe-prepara para dito sa big game bukas kontra Barangay Ginebra, yung dati niyang team, kalaban yung dati niyang coach. Pero yung management ng Magnolia nagre-ready pa rin dito sa mga posible na pagkakaroon nila ng mga panibagong mga players katulad ni Monson na magbibigay ng kakaibang dimensyon dito sa nilalaro at sistema paiiralin ni Coach Tenorio. Alam din natin na itong Magnolia Chicken Templados ngayon ay seryoso dito sa gagawin nilang pagdagdag ng iba pang mga players. Kaya wag na tayong magtaka kung sakasakali nga na itong mga nabanggit na players ay katulad ni Monson ay bigla na lamang ma-announce na nandito na sa lineup ng Magnolia. Ang isa pang team na nagre-ready ngayon na gustong kumuha ng iba pang mga additional players ay ang Blackwater Bossing. Kinakausap daw ni Coach Jeffrey Cariaso yung ilang mga free agents dyan katulad ni Travis Jackson para madagdagan sila ng iba pang mga players. Bukod kay Travis Jackson, itong si Frankie Johnson ay baka makunin din nitong Blackwater Bossing. At syempre, hindi mawawala sa usapan sa free agents itong si Gio Halalon. Kung mapapansin ninyo, karamihan dito yung mga guards ang kinukuha ng Blackwater dahil gusto raw nila ay mabilisan yung takbo. Fast tempo at up tempo game yung kanilang lalaruin. Magde-depend ngayon kung magsasucceed itong si Coach Jeffrey Cariaso, yan ay maghihinge doon sa mga players na makukuha niya. Kung sakasakali na makuha niya yung mga guards na nabanggit, sigurado na magiging maganda yung backcourt nitong si Coach Cariaso at matutupad yung pangarap niya na makapagpatakbo ng isang mabilis na koponan. Pero syempre, nandyan din yung mga big men nila katulad ni Justin Chua at Christian David. At meron pang mga balita na susubukan din daw mag-acquire ng iba pang big man nitong Blackwater. Kabilang na itong si Ladis Lepalam na dinraft ng Meralco. Wala pang garantiya na bibigyan naman ng kontrata ng Meralco itong si Lepalam dahil number 5 5th round nila ito kinuha. So may chance na ma-acquire ito ng Meralco Bolts. Ngayon, para matupad itong gustuhan nilang makuha si Lepalam, kinakailangan makipag-trade muna sila dito kay Coach Luigi Trillo. At sa opinion ng mga analyst, hindi magiging issue yan dahil si Lepalam ay hindi naman kinokonsidera na priority ng Meralco. Dahil meron na silang 6'10 na Brandon Bates, si 6'8 Raymond Almasan. Kaya of course si Cliff Hodge nandyan pa. Kaya hindi naman nagkukulang sa mga big men itong si Coach Luigi Trillo. Kaya siguradong madaling makukuha ng Blackwater Bossing si Lepalam kung talagang gugustuhin nila. At yan ay makatutulong para magkaroon ng mas matangkad at mas sabihin natin formidable front court